So yun, natuto 1G ako, guys. Ako yung papel puti. So nakita ko nga natuto 1G. Tapos what's up guys? JX Forma in the house. Gulat ka, no? Okay, so ito ang pagpapatuloy ng kwento ating US Embassy experience. Ito na, natuto 1G nga tayo guys. Nakakalungkot pero kailangan nating pagdaanan. Una kong ginawa, nagpasalamat ako sa Diyos dahil at least hindi denied. And then, nagdasal ako na sana maayos. Sabado namin pinadala yung documents. Sunday pinikap sa LBC Marilao. Monday natanggap na ng US Embassy. Base sa LBC tracker, makikita nyo naman na receive na ng US Embassy. Tapos nun, araw-araw, hindi araw-araw eh. Oras-oras ko chine-check sa SEAC tracker guys yung yung status. Kasi nakalagay doon refused. Okay, yung sa akin refused, yung sa anak ko ready. Pero sa taas refused. Updated last October 2. Kung kailan yung interview ko na. Nag-update siya. Ika-Monday yan. No, after a week, Monday. Pag-check ko ng bandang tanghali, nag-update. Yung date mismo, updated siya. October 10. After a week. Refused pa rin. So sabi ko at least na-update, gumagalaw. Pag-gising ko, chine-check ko, oras-oras hanggang matulog. Bago matulog, chine-check ko yung SEAC tracker. After Tapos ito na, pagdating ng tanghali ng Wednesday guys, pag-uwi ko galing sa pagsundo sa anak ko, chinek ko, nakita ko, issued. So natuwa ako, naiyak na ako guys, naiyak ako, sabi ko, issued na yung visa. Pinuntahan ko yung misis ko, nasa CR, kinatukato ko niya, naiyak na ako guys. So tinawagan ko yung mother ko, sabi niya, praise God, tuwan-tuwa. Tinawagan ko yung ate ko, sabi ko, nagko-compose na ako, ite-text ko na sa mga nagdasal, ng pasasalamat, thank you sa prayer. Nang biglang tumawag yung ate ko, guys. Nasabi niya, ang bihira ka, mali naman yung tinype mo na case number. Chinek ko nga kasi ni-screenshot ko eh. Pagkita ko MNL2, ganyan, mali nga. Tuwa ako, bumalik guys. Mapahiya ako, buti hindi ko pa nasesend yung mga message ko na pasasalamat. Hindi nakakahiya. Sabi nung ate ko, bihira ka, kuryente naman pala yung balita mo, fake news. Sabi ko, oo nga, sorry. Sabi, yung misis ko alas magalit eh. Naiyak pa ako. Wala ko issued na. Pero itong malupit guys ha. Ito malupit. Sabi ko, sige, sabi ko sa ate ko, sige, check ko na lang ulit. Sige, check mo mabuti. Mabira ka, nakakaya. So, chinek ulit namin ni Mrs. So, nag-login ulit ako. Dinoble check ko maigi yung case number ko. MNL 200, ganyan, yung 8, yan, lahat. Dinoble check ko. Kasi pagka sign in ko, ready na siya, napalitan. So, at least okay. Na-update nung araw na yon. Ang timeline ng 221G ko guys, sorry nalito ako. October 2 interview, Monday, tapos ika-Monday yan ulit, no, 1 week after Monday nag-update siya, na bago yung date nag-update. Tapos ika-Monday yan ulit, nag-update ulit siya ng date, and then Wednesday yun, naging case ready na, napalitan yung refuse ng ready. So matotal ito ay 2 weeks and a half bago mapalitan yung refuse ng ready. 16 days or 17 days guys, mga ganon yung hinintay ko. So at least ready na, sabi ko yes, at least ready na. Sabi ko sa ate ko, uy ready na ha, na mali man yung balita mali yung balita na issue, at least ready na guys, hindi na siya refuse. Parehas na kami na anak ko na ready, and ready na yung nakalagay din, napalitan na. Pasalamat na ako sa Diyos. Sabi ko, tatanggapin ko na to, no? At least hindi refuse. Yun ang maganda eh. Tapos, yun na. Pero nag-update pa rin ako maya. Pagdating ko ng mga alas 4 or alas 5 ng hapon, nag-try ulit ako
na mag-login sa SEAC tracker. And yun, pagkita ko guys, issued na. Hindi ako makapag-celebrate dahil dinoble check ko muna talaga. Yung number, double check. Nag-login ako sa SEAC ko, dinoble check ko doon, in-screenshot ko, pinag-compare ko kung parehas ba. Pinadouble check ko sa misis ko. Eh nung ma-confirm nga namin na same yung case number, issued sa talaga guys. Ayun na. Hindi na ako naluha eh. Naluha ako na nung una. Pero nagpasalamat ako talaga ako una-una sa Diyos dahil binigay niya na sa amin to. In His time. Tagal ko nga itong hinintay pero in God's time, bibigay niya sa inyo. Okay, so binalita ko sa mother ko, sa ate ko. Nagpasalamat na ako sa mga nag-pray para sa amin. At yun na guys. Hinihintay ko na lang yung passport namin ni Raven. Pinagtataka ko noon, bakit hindi kinuha yung photo namin ng anak ko. Dahil alam ko yun yung ilalagay din ba sa visa. Pero anyways, siguro kukunin na lang nila yung nandun sa DS-260. Yun na lang yung kakabit nila. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord sa ating Panginoon dahil sa oras niya, sa tamang oras niya, ibinigay niya at dininig niya yung panalangin namin sa mahabang panahon. Salamat sa mga nag-pray sa amin. Salamat sa aking pamilya, sa aking misis, sa aking mga anak. Sa inyo guys, sa pakikinig. At sa mga may katulad ko rin na case, natutuwan nyo rin. May napanood ako eh. Sabi nila, mali talaga yung term na refuse. Kaso yun kasi nasa batas nila na refuse. Dapat palitan na yun. Kasi once na nakita ng mga tao na refuse, kinakabahan na. Nag-anxiety na kung ano-ano nagpapanik. Pero wag daw magpanik dahil ito'y term lang. Ibig sabihin lang naman na may kinukuha pa, mayroon pa silang hinihingin dokumento sa'yo. So, yun. Tapos magdasal lang kayo guys. Sa mga mayroong hinihintay dyan, matagal lang pinapanalangin kay Lord. Guys, huwag kayong tumigil magdasal. Alam nyo, bago ko mag-login kanina sa SEAC tracker, kanina no, sabi ko Lord, hindi ko alam, napadasal lang ako, sabi ko Lord, sana po ma-issued na ma-approve na yung visa namin. Sabi ko Lord, napakamakasalanan kong tao, hindi ko deserve to, sobrang, alam mo yun Lord, hindi ako worth it para sa mga blessing mo, pero sana Lord, naway pagkaloob mo sa amin to. Promise, pinagdasal ko yung kanina and lo and behold, na-issued niya pagbukas ko. Kaya thank you sa ating Panginoon. At sa inyo nga na mayroong ding matagal lang pinagdadasal kay Lord, kapit lang at magdasal lang kayo na magdasal. Importante na mayroong nagdadasal sa inyo, importante yung family nyo, importante meron kayong community na nagdadasal sa inyo. Napaka-importante ng panalangin kapatid. Ibibigay niya sa yan sa tamang oras. Sa oras niya. Ibibigay niya sa inyo yan. Sabi ko nga nakaraang video ko, let go and let God. Diyos nang bahala. Ganon din sana, mga kapatid kayo. Let go and let God. Hayaan yung siya ang gumawa. Gagawa siya ng paraan para maibigay niya sa iyo yung inyong matagal na pinagdadasal na. And maghintay lang kayo dahil ibibigay yan sa inyo ni Lord sa tamang oras niya. Dahil dito, ayan, hinihintay na lang namin yung passport. Sabi 2 days, sabi nung iba 1 week, 2 weeks, so it doesn't matter as long na approve na kami, issued na yung visa na nakalagay, hinihintay na lang natin yung passport. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman isang subscribe naman dyan at isang like. At see you sa susunod na vlog.